Fight campaign laban sa mga smugglers at update sa mga inabandonang balikbayan boxes. Ating pag-uusapan kasama si Attorney Vincent Philip Maronilla, Assistant Commissioner at tagapagsalita ng Bureau of Customs. Attorney Maronilla, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali, Ninyat. Magandang tanghali sa lahat ng nanonood ng ikinig sa programa. Sir, ano po itong layunin ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Bureau of Customs at Department of Agriculture kaugnay ng Republic Act No. 12022 o ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act? Ang gusto lang ng Pangulo ay masigurong mapatupad to ng maayos dahil alam naman natin pare-pareho kung bakit ito ipinasa ulit. Ito ay revised version ng unang Anti-Agricultural Smuggling Act. Mas sine-emphasize ngayon yung mga krimen na maaaring gamitin upang magmanipula ng mga presyo at mas samantalahin yung mga sitwasyon upang taasan ang presyo ng mga pangunahing bilihin, abusuhin ang mga nangyayari sa merkado at gawin yung mga gawain ito at to the detriment ng ating publiko. Sir, paano ba paiigtingin ng BOC at ng DA ang pagpapatupad ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act sa bansa? Bukod nila sa aming mas mahigpit na koordinasyon sa pagbabantay sa ating mga puerto, magkakaroon din ng ibang activities ang DA at ang Bureau of Customs tulad ng pag-i-inspeksyon gamit ang letter of visitorial powers ng Bureau of Customs sa ibang mga bodega at iba pang mga lugar upang siguraduhin na ang mga produktong agrikultura na nakaimbak doon ay nagbayad ng tamang buwis, may kukulang permit sa Department of Agriculture at naproseso po ng tama. Sa pamamagitan po nun, makikita rin ng Department of Agriculture kung merong mga ibang paglabag na ginagawa tulad po ng hoarding at iba pa pong aktibidades na maaari pong magmanipulate ng mga presyo. Sir, ano po ba ang pagkakaiba o pangunahing pagbabago ng Republic Act 12022 kumpara sa naunang batas na Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016 or RA 10845? Unang-una, mas maraming ahensya ng gobyerno ang maaaring magpatupad nito. So, mas pinaigting ang coordination ng iba't ibang enforcement agencies ng ating pamahalaan upang mas mapatupad ito ng maayos. Pangalawa, mas maraming specific na krimen na nakadefine dito na talagang nakaka-apekto naman sa pag-aaral at pagsusuri ng ating mga mababatas at ng ating gobyerno ay kinakailangang i-define at supilin upang hindi na magamit at hindi maabuso. Ito yung mga pangunahing ginagamit para manipulahin ang presyo ng mga basic commodities natin. Kasama dito yung hoarding, profiteering at iba pang mga practices na ginagamit at inaabuso para manipulahin yung presyo at abusuhin yung sitwasyon sa abusuhin, mag-create ng false na sitwasyon sa merkado para tumaas ang bilihin, again sa detriment nga ng ating publiko. Attorney, sa inyong datos, gaano kalaki ang kabuuang halaga ng mga smuggled agricultural products na nasamsam ng BOC ngayong taon? At gaano po kalaki ang nawawala sa pamahalan kapag hindi napigilan ito? Malaki sa aming datos. In fact, yung disaggregated na amount ng agricultural na produkto lang na aming nahuli para sa taon na to ay umaabot na po sa mahigit 1 bilyong piso. Pero sa lahat-lahat naman po ng smuggled products, napakalaki na rin po ng mahigit sa 80 billion pesos na po ang nahuhuli ng aming intelligence group. Pero kung agricultural products lang po ating pinag-uusapan, ang presyo po ng halaga po ng nahuli na ng Bureau of Customs sa taon lang na to, kung saan itong taon na to napakahigpit na namin dito sa pagbabantay ng ating borders. Meron pong mga mahigit 1 bilyong piso ng mga agricultural na produkto na nahuli pa din namin. So dito po sa nasamsama kamakailan ng mga smuggled na mackerel,
Anong ahensya po ang naging katuwang ng BOC para po matunton ang mga ito? Ang isa po sa mahalagang ahensya na nagbigay sa amin ng kaukulang impormasyon dito ay ang ating Department of Agriculture. Sir, sa ngayon, anong mga hakbang ang inyong ginagawa kasama ang DA upang hindi na maulit ang mga kaso ng smuggling sa mga agri-products ng bansa? Pinag-iigpit po natin yung ating mga pagbabantay sa ating mga puerto. Gumagamit po tayo ng risk-based system together with the Department of Agriculture para hindi rin po maistorbo yung mga lehitimo namang nagpapasok ng mga produktong to. Katuwang na rin po dyan yung aming pag-i-inspeksyon nga, ang gagawin mga sunod-sunod na pag-i-inspeksyon sa mga bodega po na nagtatago nitong mga produktong agrikultura na to. Una, parang po i-check kung ito ay dumaan sa proseso, may kaukulang permit galing sa Department of Agriculture at nabayaran po ang tamang buwis. Sa pamamagitan po niyan, masisiguro po din natin na sapat yung supply at yung supply po ay hindi iniipit. Okay. Sa ibang usapin naman po, hingi rin kami ng update sa mga iniwan o abandoned po na balikbayan boxes. Gaano po ba karami ang unclaimed sa ngayon? Marami-rami pa po, in fact, may pinoproseso po kami ngayon na, about 15 balikbayan boxes, para po idodonate namin sa Department of Migrant Workers para sila na po mag-distribute. Yung unang batch po nito, yung deed of donation po ay pinag-aaralan na lang ng ating DMW. Inaasahan po namin na malalagdaan nila to ngayong linggo at siguro po bago po magpasko, hopefully we can start distributing itong first batch of donated balikbayan boxes dun po sa mga recipient nila. Ito po mga balikbayan boxes na to ay naging biktima po ng mga unscrupulous na deconsolidators at consolidators. Kumbaga kinuhanan yung ating mga kababayang OFWs ng pera pero hindi naman po pinroseso pagdating dito sa ating bansa. So ginawan po ng paraan yan ng Bureau of Customs at ng Department of Migrant Workers na ito ay maproseso pa din after sila ma-abandon at katulong po ang DDCAP or Deconsolidators Association of the Philippines at ang DMW. Maaari na po nating ipamigay ito siguro sa mga susunod na araw. So, maibabalik po ba ito or mapupunta po ba itong mga balikbayan na boxes sa intended na recipient or ipapamigay niyo po ito sa ibang mga tao? Hindi po. Ipapamigay po natin to doon mismo sa intended na recipient. Kasi alam naman po natin na kung paano pinagpaguran to ng ating mga bayaning OFWs para lang po may padala sa kanilang pamilya. At hindi naman po nila kasalanan na may nanloko sa kanila, na mga masasamang loob na mga nagkukunwaring tutulungan sila sa pagnenegosyo nila at sa pagpaparating ng kanilang mga balikbayan boxes. Ngunit nag-take advantage na po talaga sa ating mga OFW. So dahil po dyan, tungkulin po ng pamahalaan na proteksyonan at maisaayos po ang ganyang sistema at at the same time, gawan po ng paraan para masigurong maihatid pa din yung mga balikbayan box na yan sa pamilya po ng ating mga OFWs. At yan po ang ginagawa ngayon ng inyong Bureau of Customs, katuwang po ang Department of Migrant Workers. Okay, magandang balita po yan na maibibigay po sa mga intended recipients yan at sana bago magpasko dahil malapit na nga next week na mga kailan po ito maibibigay sa kanila? Ma'am, we are targeting to start donating them for distribution to DMW. If DMW po ay makapag-agree dun sa deed of donation, sana po by late this week to early next week po. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Vincent Philip Maronilla, Assistant Commissioner at tagapagsalita ng Bureau of Customs.